Mga buhing santos, welcome sa atong Christmas Day, ika-2025 nga pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa atong manunubos. Na mo'y founder ni ining gingharian, the founder of the church. Happy birthday sa atong uyuan na mo, gatuan na sa gingharian, Manoy Teodoro Garnica, o happy birthday usab ni Brad atong kauban sa economic operations, si Brad Glomar, no? Glomar Jimenez sa Hagna. Happy birthday usab sa kong gagaw, pare Dongko Koritiko Kasusulat o sa tanan nga mga birthday celebrants. Ang ato karon nga pag-special nga pag-hisgutan, halahom nato nga pag-summarize, no? No Bible without the church. Walay mahitabo nga balaang kasulatan, there could be no Bible without the church. And referring to the church, it is the kingdom that God has founded. And that kingdom, the first foundation, kining gingharian nga gitukod sa Dios per prophecy ni Prophet Daniel chapter 2 verse 44. Mao kini ang simbahan nga gitukod ni Kristo. There is only one church, Matthew 16 verse 18 to 19. And this church is the foundation in the fullness of God's kingdom. Nang karon ang atong ipalugdang nining tanan, there can be no Bible without the church. Dili kini mamugna, dili kini maproduce kung wala pa'y simbahan na gitukod sa Diyos. And therefore, it is the church that produced this Holy Bible. This is the logic. And so, taking the testimony of Brad Paul San Pablo Alima, sa diha nga siya nag-alagad as pastor sa Jehovah's Witness, iyang gipangutana ang higher ups ng mga pastors, mga elders niya, nga palihog taga-iragod mi o kinatibuk-an yun nga history sa Bible. Taga-iragod mi o kinatibuk-an nga history sa niining the church. How come na maukinit? Pilingon ng mga pastors na yan, higher mga elders niya. No, it's not our role. Dili kinahanglan na magtuki pata sa Bible history. Dili kinahanglan na magtuki pa kita sa kasaysayan sa simbahan. Enough nga ni ata sa atong religiyon. Enough nga nasayo ta unsay atong mga attacks against the Catholic Church. Enough nga na-master nato unsa ang atong gisupak na mga teachings sa Catholic Church based on the Bible. Mao kana manawag yun siya matagpaw. Kay gusto siya nga makakita sa kamatuoran. Now, here is the logic. Thank you so much, Father Chris, ang atong postulancy director sa SVD, sa iyang pagbisita sa atong balay. Pinag-iusap ni sa akong pagmangkon nga nagtuon sa SVD sa Tagaytay City. Ayan yan, John Mars, Koretikwas nahon. Matod pa niya, ang mga pinangga nato nga mga pastors, nga once strong na ni kaayo sila nga mga pastors, there is a strongest possibility. Take note that the strong pastors have the strongest possibility na mamahimong Catholic faith defenders. So iyang gipadaya nga no nga doon strongest possibility na mahimong Catholic faith defenders. Master na ni sila sa mga particulars, pero ang wala lang nila mamaster ang general truth.
ang kinatibuk-an yun. Kinatibuk-an. So, kini karon atong ipamatuod na once atong ikadayag this special discussion in Bisaya. We know nga sa atong Bisaya karon doon na nakita yung system nga automatic kini ma-translate digital translation ngadto na sa English translation, German translation, French translation, and all the dialects and languages worldwide. And we are now presenting the general truth. Kining musing soon, Dr. D.F., researcher, author, and juris doctor. Nininigay mo na karon, ato kamo nga gidapit, please subscribe sa atong Dr. D.F. channel. Kay all our discussions naa sa atong Dr. D.F. channel. Si Brad Jando Alvaro, may excuse siya kay Pasko, tuwa sa Maribuhok, so we have to discuss now everything. Nining putuhan karon, it is a fact nga ang atong mga pinangga nga mga pastors, kugihan nga mga pastors, devoted nga mga pastors, sila in good faith, pero do not yoy in bad faith. Nasayod sa kamatuunan, but because nga economic survival, kay lisod pumuhawak sila pagka-pastors, mawala na sila income, matag pamilya, maglisod sila. So, nining hikayo na, there is time for all that you have to decide now. Now, mao kini ang dalan nga giagian sa 2 million ka mga pastors worldwide of the 1 billion nga mga Protestant adherents. Ato nang i-divide o 500 ka mga sakop, ang 1 billion 500 ka mga sakop, o niya matag 500. Niya ang average nga one pastor. So mukan up o 2 million ka mga pastors worldwide. Karon, atong i-present ang general truth. General truth. Ang mga pastors, master ni sila sa particular facts. Particular facts nga due to private interpretation of the Bible. Nining putuha karon in violation, warning ni St. Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Unsay giingon ni St. Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Ayaw mo paggamit o private interpretation. Unsa ang private interpretation? Personal nga pagsabot sa balaang kasulatan without consulting the experts, the authority in translating niining balaang kasulatan. And so, gipadayan ni St. Peter o ni St. Philip diha sa Acts chapter 8 verse 26 to 40. Niya lang putuha si San Pedro bibaday, ayaw mo pagtumo-tumo o sabot nining balaang kasulatan. Private interpretation, personal interpretation. Ang personal interpretation dili na maminaw kinsay expert, kinsay tag-iya niining balaang kasulatan who has the final authority to give an official interpretation uniform nga pagpasabot kahulugan niining balaang kasulatan. Ang dunay authority, siya nga mao'y naghimo, siya nga mao'y nagproklamar, siya nga mao'y nagcompile, siya the authority, the original. Ang naghipno niini is the authority. Ubusa si San Felipe may padayag nga usa ka eunuko, right, nga European official wa makasabot, iyang ipasabot. So there are church authorities nga maugin mo pasabot niining
balaang kasulatan o kinsa ba ang official authorities? Sila ang Church Authorities. And our debate proposition mao, without there can result that there is no Bible without the church. Walay Biblia kung wala pa'y simbahan nga mo'y punuan sa kingharian sa Diyos. Kini mo'y debate proposition. In other words, kining Bible mao'y anak sa simbahan. Ang Bible usa sa mga anak, usa sa efekto, usa sa products of the church that Christ has founded. Timan ikini. The Holy Bible usa sa mga products ni ining simbahan na gitungkod ni Kristo. And without the church, there can be no Bible. O mapamatud-an kini pinaagi sa history. So, nining putuhan karon. Usbo na to. Ngano nga mingon si ang SVD sa Tagaytay City Director, si Father Chris. Nga mga Protestant pastors, nga mga strong nga mga Protestant pastors, dakog posibilidad na mahimong Catholic faith defenders. Ngano? Master na sila sa specifics. Ang lang nila ang general truth. And we are now presenting to you the general truth. Ang kinatibuk-an na kasaysayan, how come nga ni aning balaang kasulatan? And so in one sentence, Latin maxim, causa et orico is materia negundi. The cause and origin is the substance of the thing. Ang hinungdan o ang lintunganay mong dugukan sa usa ka butang. Niining putuhan karon unsa ba gayud ang hinungdan? Unsa ba gayud ang sinugdanan kon lintunganay? In other words, the origin of this Bible. And that is the substance. So kung makuha nato ang cause nga ni ani Bible, kung makuha nato ang origin giun sa ni paghimo, then that's the overall substance. Masabta nato. Og out of this, we believe that once ang mga pastors, estimated 2 million pastors of the world, makakuha na sa general truth, 95% sa mga pastors will become the great Catholic faith defenders. Mahimo ka mo ng mga Catholic faith defenders. And we belong matuman ang gitagna ni San Pablo sa 1 Timoteo chapter 2 verse 4. Nabuot sa Diyos ang tanan maluwas. Una, matuman yun ang giingon ni San Pablo sa 1 Corinto chapter 15 verse 24 to 25. All religious authorities, all spiritual rulers. Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Spiritual deceptions. Kining tanan, mapukan kining tanan. Unya, matuman yun ang gitagna ni St. John chapter 12, Revelation chapter 12 verse 11, nga ang demons of deceptions mabunto kini pinagi sa blood of Christ and the truth, ang kamatuoran, apologetic truth. O kining ato karon nga general truth nga ato karon ideya nga mo'y gikinahanglan the origin ni ining balaang kasulatan ni substance, the general truth. This is eschatological apologetic truth. Mo'y giingon ni Father Chris nga ang mga pastors, great pastors, will become great Catholic faith defenders. It is through the presentation of the general truth. Testimony ni Brad Paul San Pablo Alima. Testimony ni Brad Alan Javier. Mga great pastors ni sila sa mga Protestant religions. Mga testimony sa 33 ka mga great
CFDs, mga ka-Holy Faith Defenders, Soc Fernandez, o uban pa, 33 ni sila. Ang ilang uniform testimony, nga sila sa diyan nga nakita nila ang general truth, sa diyan nga nakita na kinatibuk-an ang kasaysayan niining simbahan nga nagtukod si Kristo. Sa diyan nga nakita nila ang kasaysayan, the history of the Bible. Dito sila nakakita sa kamaturan. Umoy hinungdan nga great CFD sila. Ano? Kaya ilang gimaster na pag-attack against the Catholic Church, sila raw sa nakaundang na di araman di ay ang tubag. Mga master sila sa pagtubag. Now, let's start the ball rolling. The general truth carries with the particular truth. Debate proposition. No Bible without the church. O busa. Point number 1. Daniel chapter 2 verse 44. Ang Diyos magatukod sa iyang gingharian. O kining gingharian, dili maagaw ang gahom niini. In other words, dili kini malumpag kini mong gingharian. Kung dili mo lumpag sa mga gingharian sa tibuok kalibutan. Point number 2. Gituman ka na. And Christ founded His church. Matthew 16, verse 18 to 19. Point number 3. Niining putuhan ka. Gitagaan o teaching authority. O kinsay naghatag sa teaching authority. Ang founder na si Kristo na Diyos. Hebrew chapter 1, verse 8. Si Kristo Diyos. O busa, niining putuhan ka ron, doon na teaching authority. And the case of the kingdom, so unsay idili nining kalibutan, idili usab sa langit. Unsay itugot nining kalibutan, itugot usab sa langit. The authority in the church that God has founded. Point number 4. Kining maong authority, teach all the people, oral ang sugo sa Diyos. Matthew 28, verse 19 to 20. Tudloi sila sa pagtuman. O kining pagtudlo is essentially oral. O part niya na mahimog isla. But the teaching authority is essentially oral teachings. Nining putuha karon, how come? Nga ni may Bible. How come? Nga oral man ang origin. Sa ato pa, a pulong word, dili written. And how come niya ang Bible? Here is the summary. Linangkob nga pagkaasoy, niini karon balaang kasulatan. Number 1. Kinsa ba ang nagbunyag niini karon nga gitawag og Bible? Kinsa ba ang nagbunyag niya na? O kinsabay nagnalan nga itawag ni ining balaang kasulatan, tawgon ka na o Bible. Kinsa ba ang naghimo niya na? Mao kini ang ato nga mga unang pagpamalandong. Ang naghimo niini mao si Saint Chrysostom. Usa kini si Saint John Chrysostom. Kanus aba kini usa ka santos. Kanus aba kini giya tawag ni Saint John Chrysostom nga Bible. Kanus aba, it was in the year 388. Year 388 AD. Number 2. Take note ha? Saint John Chrysostom. Number 2, kinsa ba ang nagproklamar niining balaang kasulatan? Gamaw yun ang Word of God. Ang nagdeklarar niini Santo Papa. Pope Seresius. Pope Seresius in the year 390 AD. So Pope Seresius. O sa pagproklamar na niini si Santo Papa,
Mauna nga papal infallibility. Nining putuha, mauna kini ang credibility of the Holy Bible. In other words, ang naghatag o kredibilidad ng katuhuan ang malaang kasulatan, it started when it was declared by Pope Sericius 390 AD. Karon, ang pangutana, kinsa ba ang nagngalan nining 27 books of the New Testament? Kay kining malaang kasulatan na ay 27 books in the New Testament. Nining putuha, kinsa ba ang nagdeklarar niya na nga ngalan niya ng 27 books of the New Testament? Ginganlan ka na o New Testament. So kining 20 city ka mga libro, kinsay nagbunyag niya na nga tawgon og New Testament. Ang nagbunyag niya na mao si Bishop Melito Sardes of Lydia. Ang Lydia mao kana ang Turkey karon, kaya nagusab-usab man ang pangalan. In other words, usa ka obispo sa Diocese of Lydia nga mao na kana karon ang Turkey. Mao'y nagngalan kining 20 city ka mga libro gikan sa sulat ni San Mateo hangtod na sa gipadayag Revelation 27 kanang gitawag na siya New Testament o Bagong Testamento. Ang nagngalan ni ana nga New Testament usa ka obispo nga si Bishop Melito Sardes of Lydia na karon mao na ang Turkey. Klaro? So gikan ni Saint Chrysostom Catholic Church, Pope Seri nga maoy nagngalan ini nga Bible in the year 388. Ngadto na ni Pope Sericio Santo Papa of the Church nag-declare niini sa year 390 nga pulong sa Dios and worthy nga maugib pagasunod. Ngadto na ni Bishop Melito Sardes of Lydia sa Turkey. Nining putuha second century. So ngadto na 1 century is 100 years. So second century ngadto na sa year 200 ano Domini. Kikan nga natawo si Jesus. Kay gikan sa pagkatawo ni Jesus hangtod karon ika 2025 nga birthday sa atong Ginoo, founder of the church. Karon ang pagutana, kinsa ba'y nagdeklarar nga sa 20 city ka mga libro ang top niini, pinaka-principal, punuan, mga haligi sa 20 city ka mga libro, mao kining Gospels. Upat, Gospel ni San Mateo, ni San Marcos, San Lucas, St. John. Kinsa ba ang nagdeklarar niya nga upat ang top nga mga Gospels nga mao gyud pinakapunuan sa 20 city ka mga libro sa New Testament? Kinsa ba? Si Bishop usa ka santos, si Bishop Saint Irenaeus. Ang ibasihan ni Bishop Saint Irenaeus mao kining niya napatik sa Old Testament prophecy ni Ezekiel, Prophet Ezekiel, chapter 1, verse 4 to 11. Nga naana sa prophecy ni Prophet Ezekiel, chapter 1, verse 4 to 11. O sa prophecy ni Prophet Isaiah. So si Prophet Isaiah, nagtagna ng daan sa iyang libro, Isaiah 11, verse 12. Unya, gi-confirm na sa prophecy kay kini Revelation tagna man na prophecy nga gi-offer ni St. John naa sa prophecy sa Revelation gipadayag chapter 7 verse 1 nga upat ka suok sa kalibutan. News, ang news and north, east, W, west, east, south, news. So news upat ka suok sa kalibutan.
So upat sad ni ka mga gospels. Kinsay nagdeklarar niya na si Pisa usa ka obispo, si Saint Irenaeus. So timan ninyo na ha, upat ka mga haligi, upat ka gospels. It's Saint Irenaeus. Karon, pangutana, kini karon sa diha na nga gihapnig na gyuning tanan, unsa bay official nga action sa simbahan? Unsa ba? Nining putuha before year 390 AD. Nga diin si Pope Sericius mideklarar nga kining balaang kasulatan pung sa Dios. Sa wala pa ang 390, ang kaobispuhan sa kalibutan, led by the Pope, nining putuha, naghimo og council. Unsa ng council? Usa ka na gitawag ng pag-convene sa Church Magisterium. Ang Church Magisterium, mao kini ang di grupo sa kaobispuhan led by the Pope. O dito nagtigong sila ng mga church authorities, the Church Magisterium, dito sa Roma. So giasa gani ang venue mao na i-accredit sa Council of Rome niadtong 382. So tuig 382, ilan ang gideklara nga kini gayud nga 46 ka mga libro sa Old Testament ug ang 27 ka mga libro sa New Testament, kini sila pulong sa Dios. So declared ka na dito sa Council of Rome. It is the church nga maoy nag-authenticate niya. Ngano? Kay ang pagtudlo, teaching, niining puntuhan dili lang kay oral. That's Matthew 28 verse 19. Ang pagtudlo, oral. But, naamatay kamot. So, niining putuha pa tape recorder netong higayunan. So of course, ngadto na kini, do na kyo'y isulat. O busa, gisulat. Gipili ang oral teachings. Gipili. So mao na nga gisulat. And of course, ilang gideklara na pulong sa Dios. But dili tanan nga mga teachings pulos gisulat. Kay matud pa ni San Juan chapter 21 verse 25. Mingon si San Juan nga kung gisulat pa ang tanan, kung gisulat pa, wala gyud kasudlan. Diba? Ikalat ninyo. John 21 verse 25. Kung gisulat pa ang tanan, nagatuo ako nga tibuok kalibutan, dili gayud paigo sa kasudlan sa mga sinulat. Ibalik ka na ninyo ha. So, it does not necessarily mean nga sa diha nga doon na may Bible, muingon kita na Bible ray tuhuan. Nga ang wala masulat sa Bible, dili tuhuan, that is a fallacy. Dakong limbong. Dakong limbong. Mao na dinhi na tuali ang ato nga mga pinangka nga mga pastors na atong giampo nga sila mag-open sa una-una. Research, and know the history. Mao na ang general truth. Mao kini ang nagkapa-open ni Brad Paul San Pablo Alima, Brad Alan Javier, uban pang mga Catholic faith defenders nga ganito mga pastors. Sila nilang gitunan ang history ni ining tanan na uwawan sila. Ting uwawan nila. Kaya mo sa, hala, master ko ni ining tanan, pero dili mahipno kung wala pa ang Church of Authorities na maoy naghimo, nag-authenticate ni ining bala ang kasulatan. And so, mao kadto nga sa 382
gideclare na sa Council of Rome, pulong sa Diyos. O busa gi-official ka na ni Pope Siricius sa year 390 AD na pulong kini sa Diyos. Gawas pa niya na doon na pa mag-iubang ng object. Busa, gitigong nasad ang mga kaobispuhan 3 years after sa 390. Niyadto sa Council of Hippo. So, ang Council of Hippo in the year 393, usada sa ilang gi-reconfirm kinig yung kabalaan sa balaang kasulatan. So, ikaduha na to, na council. Gawas pa ni Ana. 4 years after, gikan sa 393. Pag-abot sa year 397, ikatulo na confirmation nga gihimo sa diini karon nga gihimo sa simbahan. Gideklarar ang balaang kasulatan na pulong sa Diyos. Dito ka na sa Council of Carthage. So sa Council of Carthage, gideklarar ka na nga pulong sa Diyos. O ninig putuha, that's the church that declares niini karon nga pulong sa Diyos. O niya si Doy, nga maabot na Catholic Faith Defender. Doy. Nag-live ka Doy. God bless. Merry Christmas. Happy birthday sa itong Ginoo. Ari naman ito? Di ito. Ha? Ato ko babaw. Ato ka? Nanigo na may bisita na. Sige, paminaw sa mo, ha? Yes, Doy. So, in other words, kini karon na balaan, okay na, live? Okay. Kining balaan kasulatan, Doy. So, dili kini siya mahimo kung wala pa kini ideklarar sa simbahan. Nan karon, gideklarar kini sa simbahan, it was the church nga mauuna. So ang pangutana, gikan niini karon nga daan nga ang Old Testament, giyon sa bagay para masabtan gyud sa tibuok kalibutan. Si Santo Papa Pope Damasus I, si Pope Damasus I Doy, netong tuig 382 AD, si Santo Papa Pope Damasus, siya mo misugok ni Saint Jerome. So, siya mo ikasugok ni Saint Jerome, kana si Saint Jerome, sekretary ni Pope Damasus I. So, giunsa niya, sekretary niya kay si Saint Jerome. Una, kini si Saint Jerome, master si Saint Jerome sa sinultihan nga Hebrew language, sinultihan nga Latin language o Greek language. So tungod kay kini ang iyang sekretary nga si Saint Jerome, master man sa Latin language, mao na sinultihan sa Roma, Latin. O niya, master sa Hebrew language. So ang original nga kini bang 46 ka mga libro sa Old Testament, kini Old Testament 46 na. So sinulat na sa Hebrew, no? Hebrew ang Old Testament. Karon, master man si Saint Jerome, kay secretary ni Pope Damasus I. Una, kining New Testament, ang origin in Greek language. So, buot ni Pope Damasus I nga kanang Old Testament nga Hebrew o kanang New Testament nga Greek, i-translate na ngadto na sa Latin language. Kay sinultihan sa Roma, Latin. So karon sa ama na, niyadtong 382 AD. Natuman ba na? Yes. Si Saint Jerome, nakahimo gyud og pag-translate niya na gikan sa Old Testament nga Hebrew language o New Testament nga Greek language, giusa niya og Latin language kay mo Bible ba? Gitawag na siya og Latin Vulgata. So kanusa na human ni Saint Jerome niadtong tuig 405 AD, no? Ari mong lingkod? Sige, dahil mo kaminaw lang mo. Iwaso na to ni. So karon, so 405 AD. So King, ubas King akong pagumangko, no? 405
minus 382. Pila ka tuig? Asa inyo ang cellphone. So, 405 minus 382. In other words, 23 years. 23 ka tuig nga pag-translate ni Saint Jerome, nga mo'y sekretary sa Santo Papa. 23 ka tuig, gikan sa Hebrew language ang Old Testament. Kini 46 ka libro, gitranslate na into Latin. Niya kining 26 ka mga kining 27 ka mga libro, no? Sa New Testament gikan sa Greek, gitranslate sa Latin. So nahumana sa year 405 AD, itawag na siya Latin Vulgata. So Latin language. Karon, ang pangutana, kining niyatong higayuna, diha pa ba yung mga chapters? Mo ni pangutana ni Nanay Millie ni Moloy. Si Nanay Millie, nag-graduate ni sa Catholic Faith Defenders, no? Diha sa Berhin sa Kalinaw, may pano ni gihimo ni Father Roy Rian Bonanza. Nira, tiwasan natin eh. So, ang pangutana, niyatong higayuna sa year 405 AD, nahimo na siyang Latin. So, ang pangutana, diha na patoy chapters. Naman yung mga chapter 17, chapter 18, kini po mga kinilibro sa Mark, San Mateo, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Niyatong higayuna nga diha na Latin language, o Latin Vulgata. Ang pangutana, diha na ba'y gitawag? Latin nga translation. Ang pangutana, diha na ba ito yung mga chapters? Wala pa yung mga chapters. Busa, ang mga estudyante, kining nagtuon sama ni Kuya Yan ito, no? Nagtuon mga seminarista. So, ang mga seminarista nga nagtuon nga mamahimong pare, dili sila ka recall o asa na ito mabasa. So, nakinahanglan yun nga na ay mga chapters. No? Mga chapters. So, niyatong higayuna, si Cardinal Stephen Langton. So, kini si Cardinal Stephen Langton, unya, giabagan siya, gisigudahan siya, ni Cardinal Hugo de Santo Caro. So, kining duha ka mga cardinal. Kining putuha, giabagan kini. Mao ni nga ilaha nga gi-translate kining baong kining ilang gigamhan og mga chapters o mao ni gimemorya ni Nanay Millie, no? So gigamhan ang mga chapters kining balaang kasulatan. So pila pa ka mga chapters, it's the Catholic Church mo nagahimo ni ining tanan kay mga cardinals, mga pare, mga santos. It's the Catholic Church mo naghimo ni ining balaang kasulatan. Nag-officiate, naghimo ni official, naghipno ni ini. So, nini putuhan karon sa ama ni gihimo nila. It was finished in the 13th century. So, unsa man ang 13th century? 1 century king pila ka tuig per century? 100 years. Sa 1 millennium doy pila ka tuig? 1,000 years. Okay? So, 13th century, so 13 times 100. Pila man na? 1,300 years. Okay. So, 13th century, gikan na sa year 1,200 to year 1,300. So, maunay paggama sa mga chapters, ining maong balaan nga kasulatan. So, natubag ang panginahanglan sa mga seminarista nga nagatuon ng mahimong pare. So, pila ba ka mga chapters sa Old Testament? So, pila ka chapters? May abot doy o 1,074 ka mga chapters. So, sa Old Testament, 1,074. Sa New Testament, pila ka mga chapters doy? Sa New Testament, king, may abot o 260 ka mga chapters. Sa ato pa, ang 1,074 ka chapters sa Old Testament, unya sa New Testament nga 260 ka mga chapters, itotal ninyo na pila na 1,334 chapters. So ang nagamain ng balaang kasulatan is the Catholic Church. Duha ka kardinal mo'y nagbahin ini sa mga chapters. Klaro ha? Karon, ang pangutana,
maglisod paghihapon ang mga estudyante. Kay mga chapters, gusto sila nga ang mga sentence, matag sentence ba? O mga clause, kaya naman mo, clause o phrase, naa na siya division. So, gidivide na sa kining chapters into verses. So, doon ay verse ana nga usa ka sentence, na verse ana nga combination, like a sentence, etc. Na verse diha nga one clause o phrase, more verses. In other words, one thought, usa na ka verse. One thought. One subject, one chapter. Okay? So, one thought, usa ka verse. So, gituyo na kay ang mga seminarista pagkapare, gusto sila ma-master at i-arari ay. So, kinsabay gahimo niini, usa ka Dominican priest, si Reverend Father Pagninos Santes. So, siya mo'y nagahimo niini niyadtong tuig 1528. So, sa tuig 1528, nag-produce ang 27,570 ka mga verses in the Old Testament. O niya, sa New Testament, dunay 7,956 ka mga verses. So, ni nahitabo ka mga verses. In other words, niining tanan ang mga verses di ana ato nagitinaw, no? So pila ka mga verses sa Old Testament is 27,570. Unya sa New Testament 7,956. A total of 35,526 verses, right? Ang Old Testament o ang New Testament. Pare Dominican priest Father Pagninos Santes. Unya, pila ka mga chapters nga gideclare nga nahimo ni Cardinal Stephen Langton o Cardinal Hugo de Santo Carro is 1,334 ka mga chapters. Okay. So, neto gigayuna, ang nahitabo, kining Latin Vulgate Gutenberg version. So, neto gigayuna, kanus aba na publish kining Bible, King, no? Kay kanadto pa may printing press. So ang nahitabo isuwat pa na karon paggama niya to, the first dunay order ang hari, no, nga gami ko simbinta ko. So ako musulti ko. So sa pa man to kabuo. So ako mong gitigom nga simbinta ka mga writers. Pag sulti nako chapter 1, suwat mo. Chapter 1 dungan. Sa unang adlaw mao kini mo kini sulat sa mo. So dungan mo sa unang adlaw mo ni. Okay. Sunod, diktar na sa ko. Kaya pa may printing press. So mo ni natabukan ito. Written. Karon pag-abot na sa tuig 1450, unsa natabo gipundar kin sa inventor sa first printing press. Ang inventor si Johannes Gutenberg. Si Johannes Gutenberg, taga Germany. So, siya mo'y nag-invento ni ining gitawag o first printing press. Unya, ang ilang nga giprint kining Bible nga Latin Vulgate na mao to'y product ni Saint Jerome under the direction ni Pope Damasus I. So, dinay na to mabutya nga dili ni mahipno kining Bible without the church. Kay ang church mo'y naghapnik. Ang church nga gitukod ni Kristo nga sukad yun sa mga apostoles o mga santos mo'y naghimo ni ining baraang kasulatan. Klaro? Now, so gitawag na siya og Latin Vulgate Gutenberg version. Kay Latin Vulgate product
sa gihimo ni Pope Damasus I pinaagi ni Saint Jerome na mo'y nag-translate sa Bible ang 46 ka mga Old Testament books gikan sa Hebrew gitranslate ni Saint Jerome ngadto sa Latin. O niya, ang 27 books sa New Testament doy Greek na siya o niya gitranslate to Latin. Latin Vulgate, nagpasabot ang Vulgate na kahulugan common, dali masabtan ni anak karon naging harian sa Dios, centered in Rome. So, mo na Latin Vulgate Gutenberg version. Okay. Karon ang pangutana, kinsay ni translate ini gikan sa Latin language kining New Testament. So ang New Testament Latin naman to. Now, kinsay nag-translate sa New Testament ngadto na sa English. Okay? Kay gikan sa Latin ngadto na sa English. Kay international language kanadto Hebrew. Human sa Hebrew ngadto na sa Greek international language, gikan sa Greek ngadto na sa Latin international language, gikan sa Latin international language ngadto na sa English international language. So, ang Bible usa ka kahimanan nga nahimong international language. So tungod sa Bible nahimong Latin international language. Naggikan sa tungod sa Bible ngadto na sa English translations, English international language, Bible. Now karon ang pangutana, kinsa man ang nag-translate niini ngadto na sa English niadtong 1582. Humanon sa nato. Humanon sa kanila ito no? So, Bible history pinaka-importante yun. No. Karon, 1582, si Reverend Father Gregory Martin. So, kini doon si Father Gregory Martin. Usa si Jaka scholar nga pare. So, kining scholar nga pare, iyang gitranslate ang Latin nga New Testament ngadto na sa English Douay Rheims version. Nganong Douay Rheims didto na sa City of France. Nga sa City of France. Mo na nga Douay Rheims. Presod Pigot. So unsay nahitabo sa Pigot, Sunrise Garden o Pigot. No? So po sa Pigot nga dalan Mateo City 14. Okay, nagkaron. Mao kana ang nahitabo nga English. Diha nagsugod na, ditso na, ngadto na sa tibok kalibutan, nakadako na contribution ngadto sa English international language. Karon, kinsa ba si Cardinal Allen? Okay? Kinsa ba ang nag-translate sa Old na Latin, Old Testament Latin language? Kinsa nag-translate ana ngadto sa English? So dito gyapon na himuan sa France, dito sa English Douay Rheims version. Kinsay na-translate? Mao si Cardinal William Allen. Di ba niya? So mga kadaguan sa simbahan, cardinal, bishops, mga santos, mga pare, mo'y naghipno ining Bible doon. So ha? Okay? So mao ni si yan atong SBT. Madali yan. Okay? So, dining putuhan karon dito yan. Okay? Now, okay. So, dining higayunan karon, may assist ni Cardinal William Allen, mao sa Reverend Father Thomas Worthington. So, kini si Reverend Father Thomas Worthington, usa na siya dito theologian. Kanang theologian, grabe ganda ka, habi na mo man. Kini theologian, ginagahimo ka ng grabe katoon o study of God. No? Theologian. So, gidahuman ka ng English na translation, gikan sa Latin ka ng Old Testament, ni Cardinal William Allen, usa ka English Cardinal, o siya usa, mao na'y founder sa English College. So, English College, nining putuha, dito sa Duwasi, no? At Duwasi. Karon,
nini higayunan karon, it was done in 1609 to 1610. So mao na nga niadto ditso na sa English. Mao na nga ang English language, ang Old Testament, New Testament na English na. Mao na usa sa dakong hinungdan ngano nga nahimong international language ang English. Dako ang role sa Holy Bible. So, ngano ang Hebrew international language? Old Testament, Hebrew. O niya ngano nga ang Greek language na imong international language, New Testament, Greek. Niya ngano nga ang Latin na imong international language, tungod kay ang old nga Hebrew language o ang New Testament nga Greek language na imong Latin Bible, Latin Vulgata. O niya, gikan sa Latin international language, pinagi sa Bible, nahimo kitang English international language, gumikan, nini karon nga English version na sa Bible. So, Cardinal William Allen o si Father Thomas Worthington nag-translate sa gitawag Old Testament ngadto na sa Latin, ngadto na sa English. 1609 to 1610. Tulungan ko facts ko. Ano mo man ato dito eh. Okay. Karon bagutan na. Gikan sa English, gitranslate ang Bible sa Bisaya, di ba? Ang ganda ni mong Bible, right? Tikuon ka karadlaw ha? Before you study. Ikaw king. So, kita kaan sa ing Bisaya na Bible. So, kinsa gagama ining Bisaya na Bible? Kinsa? Ang nag-translate inigikan sa English, mao si Monsignor Manuel P. Yap. Usaka Monsignor. Taga-Karkar, Cebu. So, isa ni nga gi-translate gikan sa Latin Vulgate. Nini putuan anong nagsukat siya sa Latin, dili comparative ra ang English. So, gihimo niya ni from 1945, katong second World War mo, kapit na. 1945 to 1956. So, pila katuig doy? 1956 minus 1945. Pila katuig? 11 years. 11 years doy, king. 11 years ang pag-translate gikan sa Latin. Kini gitranslate niya ngadto sa Bisaya. So mao doy nga kanang imong Bible Bisaya. Ato nang pasalamat ni Monsignor Manuel Yap. Kay siya mao ang nag-translate niini. Karon, arita sa Tagalog, ang itawag ato birthday celebrant, Glomer Jimenez. Okay, sana. Okay. Tagalog, hapit mo man. Okay. So, sa Tagalog, ano yan? So, kinsa ba ang nag-translate ini ngadto sa Tagalog? King. Ang nag-translate ini gikan sa Latin Vulgate doy. Mao si Monsignor Jose C. Abriol. Kini si Monsignor Jose Abriol gikan ni sa Bulacan. So mao ni kang Anje. Palito ni Susi. Ha? Sige. Okay, ko. Ha? Okay, so yes, Anje. Okay. So, follow lang kamo sa itong discussion, no? Follow sa itong discussion. Nagkaroon, ang ato nag-translate diini, ngadto na sa Tagalog, mao si Monsignor Jose C. Abriol. So, si Monsignor Jose C. Abriol, taga Bulacan, gihimo niya ni 1953 to 1963. Sa ito pa na 10 ka tuig ang pag-translate niini, ngadto sa Tagalog. Karon, so nakuha nato ang gitawag og synoptic usa ka linangkob nga pagkaasoy giun sa paghimo ining balaang kasulatan by the Church of Politis, ang sibahan nga gitukod sa Dios. Pero unsa may gihimo sa Protestantism? Si Martin Luther nga mao gyud giwarning ni Saint John sa 2 John, naa ka na sa 1 Juan, chapter 2, verse 18 to 29. Nga dunay mo protest batok sa simbahan nga gitukod sa Dios.
Unya natuman na ni Martin Luther. Sa pagsulat na ni Saint John on the first century. So, gisulat niya na first century. Ang first century, 100 years. First 100 years. Natuman na 1517. In other words, miabot og more than 1,400 years usa pa natuman ang warning ni St. John nga dunag gyud mo protest batok sa simbahan. Ngano? Tungod kay ang role ni Satanas mao pagguba sa simbahan. Pagguba. And so, natuman na ni Martin Luther. Sa diha nga si Martin Luther nagtuon sa Bible made by the church founded by Christ. Kay pare man siya. So kay pare siya, then sweet to sa Bible. Nakuha? Pare man siya. Karon naibog man si Martin Luther sa usa ka gwapa nga madre. Dili siya kaminyo. When you retain as a priest, prohibited ka na maginyo. Karon, unsaon man niya na makaminyo. Mugawas yun siya sa simbahan. Unya kung mugawas sa simbahan, governed by the demon of lust. Karon, misud ang demon of pride. Ang demon of pride, close-minded. Kanang dili na maminaw sa simbahan. So, mo na hinungdan demon of pride. Iyang gikasilagan ang simbahan. Governed by the demon of lust, kaulat, kay gusto makigminyo sa usa ka madre. So, misud ang demon of pride. O diha sa demon of pride, close-minded na, mo na ang tudlo ni Martin Luther, ayaw paminaw sa church authorities. Ayaw paminaw. Karon, misud sa ang laing demon, demon of envy. Kanang demon of envy, makikumpit ka. Makikumpit ka. Unya ang role sa demon of envy, you destroy ang misyon sa envy. Nasuot daw ang demon of envy ni Martin Luther. Unya ang iyang misyon to destroy the church, destroy the origin of the Bible. Destroy. So naan niya ang demon. Ubusa, niniputuha, dili man anahimo kung wa kay anchor. Mao na misud na sa ang una, demon of lust, nga kaulag, nga makigminyo ka sa usa ka madre. Ikaduha, misud ang demon of pride, nga close-minded ka na, dili ka na maminaw sa church authorities. Misud ang demon of envy, nga ang tumong mao paggumpa niya ng simbahan nga gitukod sa Dios. Misud ang demon of anger, ikaw pa. So sa demon of anger, gikasilagan ni Martin Luther ang simbahan na gitukod sa Diyos. So sa diha nga gikasilagan niya, misud ang demon, parang gikontra niya ang mahal na Birhen, gikontra niya ang church authorities. Demon of anger. Una misud ang demon of avarice. Ang avarice, maunang materialism. So sa diha sa materialism, iyang gi-encourage ang mga pastors nga Bible right tuhuan, ayaw mo pagtuo sa church authorities. Aron gyud sila, maka-uniform sila nga Bible right tuhuan, Bible alone. Mao na nga iyang gi-authorize ang private interpretation. So diha sa private interpretation, mao nang demon of avarice. Ang private interpretation, misupak sila sa warning ni Saint Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Ayaw mo pagtumo-tumo o interpret sa Bible. Personal interpretation ayaw. Pero isupak nila. So tungod sa private interpretation, tungod sa demon of avarice nga makalibutan mo na wala na sila maguna-una sa history in the making of the Bible. Ang mahitabo ganit, kanaan na ganit nimo ang demon of avarice, mahimo kang ungrateful. So, kung ikaw ungrateful, dili ka man tigong mo pasalamat.
Ang tao na hindi lumingon, marunong lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makarating sa paroroonan. He who forgets the past is not worth for the future. Siya na wala o dili mulingi sa kagahapon, dili dayon makaabot sa iyang kadulungan. Ang nahitabo, dili makaabot sa mga santos ang mga protestante. Dili makaabot sa mga santos. Umainungdan na ilang giatake gidungtan ang mga santos pagkanluoy. Ang mga santos mao ang product of the church. Ang mga santos mao ang product sa pagtuon sa balaod sa Diyos. Pero ang mga protestante di kasihagan. Tungod ni Martin Luther niya ang demon of avarice. Nga dili mapasalamaton, maayo lang ka, mudaw-daw, maayo lang ka mangayo og bonus, o kanang Christmas bonus, it's because of Christ. And you do not believe Christ, Iglesia ni Cristo, as God. Gusto kag bonus? Unya, ang mga Protestantism, ang uban, dili mo tuo nga December 25. Daghan gipang object, pero mudaw-daw sa Christmas bonus. Mao ka na ang demon of avarice. Ungrateful pagkaluoy. Naon karon, gikan na ng demon of avarice. Misod ang demon of gluttony. So kanang demon of gluttony, hakog ka nga gluttony nga tagbawon ang panginahanglan sa lawas. Umaw na nahitabo nga misud ang demon of gluttony sa mao na hinungdan nga daghan founders niya na nagkadaiya nga mga Protestant religions. Ngano? Demon of gluttony. Asa ba ang demon of gluttony? Giwarning na ni San Pablo. Sa 1 Timoteo chapter 6 verse 5 and 10. Unsa bang giingon sa verse 5 and 10? Ang religion mao'y best business, lucrative business. Makapadato ang relihiyon, makapadato. Sumiwarning si San Pablo ngadto ni San Timoteo, 1 Timoteo 6:5, makapadato ang relihiyon. Ngano makapadato ang relihiyon? 1 Timoteo 6:10. Mao na kana nga paghigugma sa salapi. Ang salapi mao'y gihigugma. Warning ni San Mateo 6:24 na paghigugma sa salapi versus God, mao na'y dakong sala. So, dili na ang Christ-founded church mo'y giwali. Dili na ang gitudlo sa church authorities, kundi misapaw na sa church authorities. Unya, gikawat ang balaang kasulatan. Dakong sala. Nganong gikawat ang balaang kasulatan? Ang balaang kasulatan mao kining 73 books giunsa ni Martin Luther sa Protestantism. Ang 73 books giguba kana giguba. Gihimo nilang 66 books. Giwa nila ang 7 ka mga libro nga ni-adere ang mga importante nagtudlo nga dunay cleansing temporary fires purgatory o upat pang itudlo sa simbahan. Mao nga luoy tao. Ang mga pastors gawa magtuon sa kasaysayan sama ni Paul San Pablo Alimang lihilak siya. Dito siya nag-research sa library dito sa Cebu nga ako sa nag-research ako dito. Parehas may research wa labi magkaabot. So, when I was in Cebu, dito siya natuod di history sa Bible. So, di ka niya ito nakabantay ni San Pablo Alimang. Kadako ba di pinuang ni Protestantism? Pasaylo ako, Lord.
Mo na nga 36 ka tuig man yang gimakmak gilatigo ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mihangyo sa Ginoo, tagai ko 36 years. Bawion ako ang akong kasalanan. Gilutos ko ikaw. Gilutos ko ikaw. Busa, tagai ko 36 years. Mao na nga gisakripisyo tibuok pamilya ni Brad Paul San Pablo Calima. Full time siya nga Catholic faith defender. Mao sa si Brad Edgar Laugan. Si Brad Edgar Laugan SDA siya, Seventh-day Adventist for 3 years. Dito, nakatuon siya niya ng libro ni Soc Fernandez. Katuon siya kang Soc Fernandez. Unya, wag siya matagbaw. Diri siya sa Provincial Library at banggil sa Cathedral, karon old museum na. Diri siya sa Provincial Library, nagtuon siya kinitang mga history sa simbahan, history sa Bible. Dito niya tukan. Lord, pagka-uwaw di ay namo, di ay wali kalibutan sa history. So sa niya natugkad, di ba Edgar Laugan na mauni ni kasaysayan sa Bible, mauni kini kasaysayan sa simbahan, nga gitukod sa Dios. Mauna nga naghibo siya pagpanudlo. Gisabak siya ni Sir Alvin Agupita, CFD mentor ni Father Darwin Gigano, ug siya sa nahimong Vice President kini si Edgar Laugan sa CFD Diocese Tagbilaran, karon sa Diocese of Talibon, ug siya host sa vlog nga kay unsa may kamatuuran uban sa iyang message. Very beautiful message. Sumo ka na yung nahitabo. Ug busa, unsa may dagan ni ini, sumo ka na ang demon of gluttony. Tithing. Ang tithing na may giilugan sa mga pastors. Nganong misanay ang Protestantism, usa sa hinungdan, economic reason, tithing. Unya, uwa nila tugkara. Nawa di ay sila'y authority sa tithing. And remember, si parit debate kini about sa tithing. So, niining tanan, gatuo ta, kung ikaw is DA, kung ikaw born again, kung musimba ka sa pigot na born again, valid na, di na ka moadto sa born again, parihas mo sa tanan o sa kwasi, dili di ay. Ngayon ba, magkaaway ni sila mga pastor? So kinahanglan di ay, nga kung ikaw born again, rehistro ka sa kwasi rin ka mo simba, ayaw pagsimang o simba sa born again sa lain nga barangay. Ano? Kay ang 10% tuara sa imo ang simbahan. Mao na mag-away na sila. So tungod kay mag-away man na sila, mao na nga makahuna-huna ang pastor, magtukod lang og ako nga kaugalingong relihiyon o na akong rehistro sa Securities and Exchange Commission. Mao na nga nag-compete ni sila, mao na nga ang born again, hilabihan na karaghan more than 100 na ka mga grupo. Mao na nga nagkadaiyang mga founders. Mao na nga minabuto 49,000 ka mga Protestant religions. Ang ihimo nila nga instrumento, Bible. Imagine. Nga no Bible without the church. Walay Bible. Therefore, without the Bible, no Protestants. Walay Protestante kung walay Bible. And since there is no Bible without the church, therefore, no Protestants without the church. O kay ang ginikanan ng Bible is the church. O ang ginikanan niya ng Protestantism is the Bible. Therefore, ang Protestante apo sa Catholic Church. O karon ang apuhan, din mao ang church founded by God. Maningil na sa mga apo. Maningil na. Kamong mga apo, kamong mga Protestante na mga pastors, paminaw mo kay judgment period na. Nining higayuna, humana ang drama. Humana. And we are not condemning all the pastors. Nga ba? Mahimo nga sila gihimong instrumento pagsukod ka na to. It's a drama unsaon pagpaliko na to. And so,
ang mahitabo na niini conversion of the 2 million pastors worldwide. And you are welcome to become the Catholic faith defenders of the Christ-founded Church. Na ang ining tanan, unsa ba'y nahitabo? Si Martin Luther nagatudlo na Bible alone. Imagine. Bible alone ramoy tuhuan minus church authorities. Minus church authorities. Dinhi iyang gidayan nga do not listen to the church authorities. O tungod ni ini midaghan ang mga Protestant religions. Do na ba'y gisupak si Martin Luther? Do na. Lucas chapter 10 verse 16. Unsay gingon sa Lucas chapter 10 verse 16. Ang maminaw kaninyo, maminaw kanako. Ang maminaw kanako, maminaw sa Dios nga mahan nga nagpadala kanako. Ang dili maminaw kaninyo, dili maminaw kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Ang nagsalikway kanako, nagsalikway sa Diyos nga mahal. Therefore, ang Protestantism nga nagsalikway sa church authorities nga mao ang naggambalay ni ining malaang kasulatan. The church authorities who produce this Bible inyong gisalikway. Now, mga apura man mo, madlungo na mo, meaning eschatological, apologetic debates, no Bible without the church. And since Protestantism is a product of the Bible, and the Bible is a product of the church, therefore, without the church, no Protestantism. O ang Protestantism is just a grandson of the church. Dili ko tuha kay mga apo man mo, mga pinangga man mo, welcome back to the church. Welcome back. Karon, si Martin Luther mitudlo nga faith alone. So ayaw na sunda ang 7 sacraments. Ayaw na sunda ang baptism. Pero samtang niingon sila ayaw na pabunyag sa baptism sa Catholic Church, naghimo sila kaugalingon na baptism. Imagine. Ayaw na faith alone, ayaw na action. So, ayaw na mo pagkumpisal, ayaw na. Ayaw na mo pagkonfirma, ayaw na mo ni mga 7 sacraments. Pero samtang mo nagingon nila nga, ayaw na mo na faith alone, naghimo o marriage ceremonies. Niniputuha, ang gihimo nga baptism, ang gihimo nga wedding ceremonies, niining mga Protestant denominations are invalid in the eyes of God. Invalid. Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, there is only one God. There is only one faith. There is only one baptism. Niniputuha, outside of the church, there is no salvation. Ngano, ang system of faith is not direct to the Father through Christ. Misimang mo sa laing dalan. Misimang mo. Ug tungod kay misimang man mo sa laing dalan, then walay nahimong santos sa Protestantism. Maunay na ito po. Ug kung walay santos, inibalik sa Ginoo ang unahon pagkabanhaw ang mga santos na. The first resurrection is for the saints. Revelation 20, verse 4 to 6. Ang unang banhawon mga santos. Karon, ang mga Protestante, kontra man ang mga santos, pagkaluoy. Dili man mo to mga santos. Unsaon man pagkabanhaw sa non-Christians. Unsaon man pagkabanhaw sa mga Protestants. Nga dili man mo to mga santos. Kontra man ang mga santos. Niniputuha, pinaagi sa simbahan na gitukod sa Diyos. By virtue of the church triumphant, by virtue of the church militant, na mo'y nag-aampo niyadtong church suffering. So ang church suffering, posible nga kadtong non-Christians, posible nga magkadtong mga Protestants.
nga pagkamatay dili may perno, dili sa malangit, tuwa sa kalayo. Bisag wa sila mo tuong purgatorio, but dili kamo ka-overcome the teaching authority of the church. Because that's the authority of the church. Mauna nga, it's the church na may nag-ampok sa mga kalang, sa mga non-Christians, non-Catholics, para sila masud sa church triumphant o maapil na unya pohon sa first resurrection. Nining tanan pohon. Nang, unsay nahitabo, gitudlo nga faith alone, it is a violation of James chapter 2 verse 15. James chapter 2 verse 22. James chapter 2 verse 24. James chapter 2 verse 26. Patay ang pagtuo kung way paglao, kung way buhat na kinahanglan o buhat. Busa, laing pagguba ni Martin Luther tungod sa iyang pagsupak sa Bible nga mo'y gihimo sa balaan nga simbahan. Iyang gitudlo ang grace alone. Sa grace alone, iyang gidestroy ang sanctifying grace. Iyang gidestroy ang 7 sacraments. Iyang gigamit niya kuruhay ang Bible. Iyang gidestroy ang actual graces nga pinaagi sa 7 gifts and the 12 fruits of the Holy Spirit. Sa iyang gitudlo na grace alone, gibungkag ang dukukan sa sanctifying grace and actual graces. Maunay na ito po. Unya, gitudlo ni Martin Luther, gigamit kunuhay ang Bible, nga Christ alone. Christ alone. Nini putuha, gibungkag niya ang church. Si Kristo ra mo'y tuhuan. Do not think of the church. Pero wa niya tugkara nga si Kristo ang ulo sa simbahan. So, in Colossians chapter 1, verse 18, Christ is the head, and the church is the mystical body of Christ. Dili mabuwag ang ulo ng lawas. Ephesians chapter 5, verse 23. Ngano? Kaya ang lawas, the church, mystical body of Christ, lawason ni Kristo nga mao'y head. Mosa gibungkag ka na sa Protestantism. Gigamit ko nuhay na lang Bible na huwag makasabot sa tinuod na pagpasabot sa Holy Bible. In other words, they are using the Bible wrong understanding in the biblical interpretation, wrong understanding of the Bible. They presume to be masters of the Bible, but they did not understand unsay gipasabot ni anak bala ang kasulatan. So, muna private interpretation. Nag-warning ni St. Peter, 2 Peter, chapter 1, verse 20 to 21. The official interpreter is the church na mo'y naghimo gabalay ni balaang kasulatan. Busa karan, unsay nahitabo, dakong sayo. Muna nga, dunay warning ni San Pablo, 2 Corinto 11:4. They preach different Jesus. Nganong different Jesus, tungod kay ang Jesus nga ilang gitudlo, nobody, walay lawas. And this body, mystical body, is the church that Christ has founded. Mo'y warning. Ubusa, unsay nahitabo ni ini, it resulted sa panudlo ni Martin Luther nga walay church authorities. May resulta na sa born again nga specialized nila nga gitudlo nga no religion can save. Imagine. Labing katawhan na. So kanang ilang gitudlo nga no religion can save is a clear admission nga kanang relihiyon 49,000 ka mga Protestant religions dili gyud makasave. Dili makahatod ngadto sa pagkasantos. Sila ra mo'y mituan na ilang mga relihiyon dili makaluwas. Dili makahatod sa pagkasantos. Kay dili man makaluwas ang 49,000 ka mga Protestant religions o gining 10,000 ka mga Christian religions kay dili man makaluwas. Then, stop.
hunong na. Og ang gitukod sa Dios nga simbahan, it's the kingdom that God has established with one faith, one system of faith. That is one religion. 1 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. Nining putuha, ang relihiyon mao ang punuan sa kamatuoran. The system of faith na mo'y gitudlo sa teaching authority from Christ down to the apostles. Ephesians chapter 2 verse 20 to 21, apostolic foundation. Matthew 28, 19 to 20, the church authorities. Luke chapter 10, verse 16, ang church authorities from Christ, from God the Father. So meaning tanan, unsay mahitabo, there is only one church. Matthew 16, verse 18 to 19. Niining puntuha karon, ang tanan nga mga non-Christian religions, 10,000, and 49,000 Protestant religions will come. May usata in one kingdom of God. O pag-iusa ka na to, nining putuha, welcome the 2 million pastors. Na pagsud na niini, 95% ninyo, ubanta, 2026. Napay 5% ninyo, kay pag-trilling na. Pagsunod na ninyo of the 1 billion ka mga Protestants. So, we pray 95% nini. 950 million. Masunod na sa kigarinan sa Diyos. One church. And after this, niining tanan, hopefully, maputyo ang 7.6 billion ka mga non-Christians may usa na in the fullness of God's kingdom. Ngano? Nagkayusa na ta mga Kristiyanos. Nagkayusa na ta. Pinagi ni General Truth. Pagkayusa na to, mga santos na. Ang gingharian sa Diyos, the Christian kingdom, shall reign forever. Santos, 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 fiat